sa live stream, bagamat di namin kayo nakasama, alam ko po marami kayong ginagawa at mayroon kayong mga lakad sa ngayon at gayunman ay kasama po namin ang bawat isa sa inyo sa pagpupuri at pagsambat pasasalamat sa Panginoon. Amen po ba? At tunay nga na itong araw na ito ay pangalawang linggo ng Mayo, ng ating pinag-uusapan ay God is in control. Naniniwala po ba tayo doon? Nakita po natin kung paano kumikilos ang Panginoon, bagamat tayo ay mga pinagpala at pinaburan, gayon pa man, meron pong mga bagay na naranasan tayo na minsan hindi po natin iniiwasan. Pero salamat po sa Diyos. Kasi sa lahat ng mga suliranin, sa lahat ng mga pagsubok, sa lahat ng mga pinagdadaanan natin, hindi po tayo nag-iisa. Kasama natin ang Panginoon. Amen po ba? At ang Panginoon na kasama natin, He is controlled sa lahat ng bagay. Kaya nga po, napakabuti po ng Panginoon sapagkat in every times of needs, in every times of troubles, di po ba? In every sickness na naranasan po natin at anumang trials na naranasan po natin, God is in control. Amen po ba? At sa oras na ito, ang pag-uusapan po natin ay the fullness of God. No? Kasi nga po, ang Diyos po natin ay punong-puno. No? Yung kanyang punong-puno siya ng kapangyarihan upang kontrolin at iayos ang buhay po ng bawat isa at maranasan natin ang isang buhay na ganap at kasiya. Kasi yan po ang layunin ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. At yung kapuspusan ng Diyos, naniniwala po tayo na ang kapuspusan ng Diyos ay ating natanggap. Naniniwala po tayo, ating natunghayan, ating nakilala ang kapuspusan ng Diyos. At ito'y sa pamagitan po ng kanyang bugtong na anak, ng pangalan po ay Jesus Christ. Amen po ba? Sa Colossians chapter 1 verse 15 hanggang 20 ay basahin po natin. Okay. Sabi po sa Colossians 1:15, He is the image of the invisible God. Sino yan? Si Jesus Christ, the firstborn of all creation, for by Him all things were created, in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created through Him and for Him. And He is before all things, and in Him things hold together. Tingnan po natin. No? And He is the head of the body, the church. He is the beginning, the firstborn, born from the dead, that in everything He might preeminent, for in Him all the fullness of God was pleased to dwell, and through Him to reconcile to Himself all things, whether on earth, on in heaven, making peace by the blood of His cross. No? Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Nakita po natin na si Kristo po yung larawan ng Diyos na di natin nakikita. Salamat po sa Panginoon sapagkat si Kristo ang nagrepresentante upang makilala natin kung sino yung Diyos. Amen po ba? At lahat po, no, siya po ang may kapangyarihan sa lahat ng lilikha. Kung si Jesus Christ po ang may kapangyarihan kasi ibinigay po ng Diyos Ama ang lahat sa Panginoong Hesukristo na siyang may kapangyarihan sa lahat. Ibig sabihin po nito, He can control lahat ng bagay. Naniniwala po ba tayo doon? Nang lahat ng bagay ay controlled ng Diyos sapagkat ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, nakikita man o hindi. Pati ang mga nagahari at mga namamahala, namumuno na may kapangyarihang espiritual ay pawang nilikha ng Diyos na pinilikha ng Diyos sa pamagitan niya at para sa Kanya. Di po ba, yung pong Diyos nating sinasamba, ang pangalan po ay Jesus, ay controlled ang lahat ng bagay. At napakaganda po kasi makikita po natin na lahat po ng ating mga ginagawa, hindi po yan nawawala ng kabuluhan. Kasi naniniwala po tayo, hindi ngayon tayo kinakabahan, hindi tayo natatakot. Bakit ipinapaalala sa atin to? Kasi yung mga kabalisahan, mga alalahanin, totoo po yun. Nangyayari yon kahit po tayo, kahit po sa akin, kahit sa nino.
Kahit na sinasabi mo na ikaw ay maraming pinanghahawakan salita ng Diyos, pangako ng Diyos, okay po yun, maganda po yun. Kaya lang kung minsan talaga dumarating yung mga kabalisahan, dumarating yung mga problema, yung sitwasyon na hindi mo inaasahan na pangit na sitwasyon. Pero salamat sa Diyos, God is in control. Alam niya ang lahat ng bagay nangyayari sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Tingnan po natin, paano nga ba makapangyarihan ng Panginoong Jesucristo? Sabi po sa John 1:1-3, sabi na, in the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through Him. And without Him was not anything made that was made. Tingnan po na, kung wala po si Jesus Christ, lahat ng bagay ay nilikha sa pamagitan niya. Lahat ng bagay. Isipin mo na kung ano lahat ng bagay. Ano may nakikita mo? Ano man yung nakikita mo sa mundong ito, maging hindi mo nakikita. Lahat ng bagay nilikha, sa pamagitan niya. Wala hong bagay na nilikha, nalikha kung wala po ang Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Kaya hindi na pagtatalunan kung ano nauna, itlog ba o manok. Ibig sabihin, lahat ng bagay nagmula sa wala. At ginawa po ito ng Diyos sa pamagitan po ng kanyang bugtong na anak. Nang pasimula pa, naroon na ang Panginoon Nang pasimula pa, naroon na ang Panginoon, nandun na ang salita, at kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Walang bagay na nalikha kundi sa pamagitan niya. Sino yung salita? Si Jesus. Asan po si Jesus? Diba na sa atin? Kasama natin? Pagkasama natin ng Panginoon, all things is controlled by Him. Naniniwala, kailangan lang po tayo mabuhay tayo sa pananampalataya sa Panginoon. Sabi po ng Matthew 19:26, but Jesus looked unto them, with man this is impossible. Maaring sa ating buhay, maraming imposible. Tama? May mga imposible, kala natin yung ating petisyon papuntang Amerika ay matagal pa. Pero malapit na pala. At nag-grant na. Yung mga nag-a-apply, bakit? This is the year of fulfillment. Hindi ba niyo nakikita? Maraming natutupad, maraming nangyayari. Kasi yan po yung ibinigay sa atin ng Panginoon. This year is the year of fulfillment at ang Diyos ang nagkokontrol ng lahat ng ito. Kaya hindi ka ma-stress, ibibigay mo lang sa Panginoon, Lord, salamat. Sasalamatan mo na ang Diyos kasi naniniwala ka, gumagawa yung Diyos natin na makapangyarihan sa lahat. Amen po. Sabi doon, in man, this is impossible, but with God, all things. Pag sinabing all things, lahat. Wala hong hindi kayang gawin ang Diyos. Lahat magagawa ng Diyos. Amen po ba? Kasi ang plano ng Diyos sa atin para sa ating ikabubuti. Amen po ba? May dumarating sa ating opportunity. Bakit? Dumarating yung magandang oportunidad sa atin. Kasi siya po yung nagpaplano ng buhay natin. Kasi ang plano ng Diyos ay para sa ating ikabubuti. All things work together for good for those who love God according to His purpose. Ang purpose po ng buhay natin, hindi dahil sa atin. Ang purpose ng buhay natin, siya mismo ang arkitekto ng buhay po ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Kaya nga sabi ni Ephesians 1:21, far above all rule and authority and power and dominion and above every name that is named, not only in this age but also in the one to come. Kasama po ba ngayon? Kasama ngayon, di po ba? Kasi nga, that He put all things under His feet and gave Him as a head over all things to the church, which is Him, His body, the fullness of Him who fills all in all. Tingnan po natin, nasa ilalim po ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, at pamunuan. Na kanino? Ang kapangyarihan? Na kay Jesus. Kaya nasasabi natin, Jesus, ang Diyos po ay may control ng lahat ng bagay. Si Jesus control ang lahat ng bagay. He is in control.
Bakit? Kasi nasa Kanya ang lahat. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Matthew 28, di ba? 18, sabi niya, ang lahat ng kapangyarihan ay ibinigay niya ng Diyos Ama sa akin. Lahat ng kapangyarihan, ibig sabihin po, He is in control sa buhay po ng bawat isa sa atin. No? Sabi doon, ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay. Kaya kung meron kang bagay na iniisip, may mga kabalisahan ka, may inaalala ka, kasama po yon sa kayang gawin ng Diyos, na kayang panghawakan ng Diyos, na kayang kontrolin ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Ginawa po siyang ulo ng iglesia. Pagka po ba ang ulo ng iglesia, pinaka-head, kunyari sa head of the family, di ba ikaw po yung namamahala? Ikaw yung namamahala sa buo mong pamilya. Di po ba? Si Jesus Christ ay ulo ng iglesia at tayo po ang iglesia. Kaya nga po ang iglesia ng Panginoon, hindi tayo natatakot, hindi tayo nababalisa sapagkat ang iglesia ay Kanya. Siya ang may-ari ng iglesia. No? Hindi ho pastor, hindi ho bishop, hindi ang namumuno. Amen po ba? Ang may-ari ng iglesia ay si Jesus. Siya po ang bahala. At He is in control sa lahat ng pangangailangan ng ating iglesia. We are blessed and highly favored. Ang Gospel Bearer Ministry, blessed and highly favored. Yung bang ikaw ay nagmi-ministry na hindi ka napapagal, hindi ka napapagod. Amen po ba? Kahapon nasa polo po kami, talagang nakaka-bless po si Lord. Dumadagsa po yung tao, dumadami yung tao. Kasi siya po yung gumagawa, siya ang kumikilos. Amen po ba? Hindi po yung pinipili, attend ka na. Yung bang hirap na hirap ka na umattend, isang taon mo na ma-attend, ayaw pa rin. Kaya pala ayaw umattend kasi nandoon ka. Pero kapag ang Diyos po ang kumikilos, siya po ang nagdaragdag ng mga iniligtas sa kanyang iglesia. Amen po ba? Sa Colossians chapter 2 verse 9, for in Him the whole fullness of deity dwells in bodily, and you have been filled in Him, who is the head of all rule and authority. Sabi doon, ang buong kalikasan ng Diyos ay nakay Kristo na siya'y maging tao. Kaya po si Jesus Christ, nung nanawag sa lupa, siya po 100% man, 100% God. Kasi kung siya po ay hindi Diyos, hindi siya mabubuhay na magmuli. At kung siya naman ay Diyos lang, hindi naman siya mamamatay. Amen po ba? Sabi doon, siya po, ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang siya'y maging tao. Hindi po hinubad, hindi po tinanggal. Hindi lang niya ginamit. Kasi kung siya po'y namatay, hindi po siya mabubuhay na magmuli. Kung siya po'y Diyos lang, hindi po siya mamamatay. Kaya yun po, yung kanyang pagka-Diyos at pagka-yung tao, nandoon po sa Kanya. At dahil sa iyong pakikipag-isa sa Kanya, naging ganap ang inyong buhay. Sakop niya ang lahat ng kapangyarihan at pamahalaan. No, lahat po ng authority, lahat ng rule at authority ay nasa Kanya, pamamahala. Amen po ba? Ngayon, nasaan po ba si Kristo? Ano? Kasi nga po, ang tinutukoy dito, yung fullness of God na kay Christ. Amen po ba? Yung fullness ni God, binigay sa Panginoon. Kaya nga po, hindi tayo ngayon matatakot, hindi tayo mababalisa. Hindi tayo mag-aalala sapagkat yung fullness ni God, God the Father, ibinigay sa kanyang bugtong na anak na si Jesus Christ. At si Jesus Christ ay nasa atin. Christ is in you. Amen po ba? Yung makapangyarihan sa lahat, pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang Diyos, ang anak ng Diyos ay makapangyarihan sa lahat ng nasa iyo. Sabi doon, Colossians 1:27, to them, God chose to make known how great among the Gentiles are the riches of the glory of this mystery which is in Christ, which is Christ in you, the hope of glory. Tingnan po na, ito yung hiwaga. Hindi po natin naintindihan dati ito, pero ngayon naintindihan na po natin, pinaunawa sa atin ng Panginoon. Hiwaga na si Kristo ay nasa atin.
na si Kristo ay nasa atin, na meron tayong pag-asa na makapiling natin ng Diyos doon sa kanyang kaluwalhatian. Kapiling po natin ng Diyos, no? At maging doon sa kanyang kaharian, makakapiling natin ng Diyos. Bakit tayo mag-aalala? Bakit tayo mababalisa? Kaya ipinaunawa sa atin, ipinabalik sa atin ng Panginoon na ang Panginoon ay nasa atin. Ang Panginoon na punong-puno ng kapuspusan ng Diyos ay nasa atin. Amen po ba? Ephesians 3:17, so that Christ may dwell in your heart through faith. Sa atin, tayo alam na po natin to, na ang Panginoon ay nanahan sa atin dahil sa ating pananampalataya, that you, being rooted and grounded in love, may have strength to comprehend with all the saints what is the breadth, length, and height, and depth, and to know the love of Christ that surpasses knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Amen po ba? Kapag alam po natin na merong Kristo naghahari sa buhay po natin, hinahayaan natin siyang kumilos sa buhay po natin. Nang sa gayon, yung kapuspusan ng Diyos, maranasan natin. Kasi si Kristo po yung gumagawa sa buhay natin. Hayaan lang po natin yung kapuspusan ni Kristo, kaya po, naintindihan natin yung pag-ibig ng Diyos. Napakaganda pong pag-usapan ng pag-ibig ng Diyos. Tama po yung ginawa po kahapon, walang pagtatalo-talo. Ano man yung kanilang mga pinaniniwalaan, pero pagdating po sa pag-ibig ng Diyos, napakasarap pong pag-usapan. Amen po ba? Napakasarap. Ano man yung katatayuan natin. Kasi ang Panginoon, tinitingnan niyo po yung ngayon. Yung nakaraan, tapos na po yun eh. Wala na po sa Panginoon. Kahit palpak ko nung unang panahon, meron kang nagawang kapalpakan, hindi na po tinitingnan niya ng Diyos. Maging yung pagkakamali natin, hindi na binibilang ng Diyos. Ang tinitingnan ng Diyos, ano ba yung puso mo? Sino ba yung pinaniniwalaan mo? Dahil si Kristo ang pinaniniwalaan mo, si Kristo inasa iyo, si Kristo ang tinitingnan ng Diyos, Ama, sa buhay mo. Amen po ba? Kaya nga sabi doon, manahan si Kristo sa inyong puso sa pamagitan ng inyong pananalig sa Kanya upang sa inyong pag-uugad maging matatag sa pag-ibig. Yan po yung pag-ibig. Kaya ho tayo natututong umibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. At ang pag-ibig ni Kristo ang siyang nag-uudyok sa atin para tayo ay magkagayon. Amen po ba? Ang sabi pa sa 1 John 5:10, whoever believes in the Son of God has the testimony in Him. Amen? Bakit ka nakakapag-testimony? Bakit ka nakakapagpapatotoo? Kasi si Kristo yung nasa iyo. Amen? Naniwala ka sa Kanyang natapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Nasasabi mo sa bawat isa, mahal ka ni Kristo. Mahal ka ng Panginoon. At ang lahat ng iyong kasalanan ay pinatawad ng Panginoon. Bakit mo nasasabi yun? Kasi ikaw mismo, naranasan mo. Ikaw mismo, naramdaman mo at naranasan mo dahil sa iyong pananampalataya sa Panginoon si Kristo, naniniwala ka na dinala ni Kristo ang lahat sa buhay po ng bawat isa sa atin. No? Sino mang nananalig sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patotoong ito. Ano yung patotoo? Tungkol sa natapos na gawa ng Panginoong Hesukristo. Amen. Tungkol sa masaganang biyaya. Tungkol sa mabuting balita. Kaya nga si Pablo, sabi niya, ang kanyang ninanais ay ang may pahayag ang patungkol sa natapos na gawa ng Panginoong Hesukristo. Yun lang ang pinakananais niya. Nakakapagpatotoo siya. Sapagkat si Kristo yung nasa kanya at hindi pwedeng lumabas ito. God is alive. No? God is alive. Buhay ang Diyos. Kaya hindi natin, sabi kanina sa kaawit kanina, hindi natin pwedeng ikip-kipin sa ating sarili. No? Sinasabi natin, ipinapahayag natin na ang Diyos po natin ay buhay. Amen. Yung Diyos po na nasa iyo ay makapangyarihan. Naniniwala po ba tayo doon? Si Kristo ay makapangyarihan sa lahat. Kaya control niya ang lahat ng bagay. Sabi ng 1 John 4:4, little children, you are from God. Kanino tayo? From God po tayo and have overcome them. For He is in you is greater than he
who is in this world. Yung Diyos na nasa iyo, makapangyarihan kaysa sa Diyos ng sanlibutan. Yung lahat ng bagay na pangit na nangyayari sa buhay po natin, yan po hindi galing sa Diyos. Wala hong pangit na bagay na nagmula sa Diyos. Lahat po ng bagay na pangit na naranasan natin, hindi po galing sa Diyos, kundi galing sa kaaway. Amen po ba? Kaya po, ang Diyos na natin, na nasa atin, ay gumagawa sa buhay po natin, kaya ho tayo ay nagtatagumpay sapagkat si Kristo ang ating katagumpayan. Siya ang nagbibigay sa atin ng katagumpayan sapagkat makapangyarihan po yung Diyos natin. He is in control sa lahat ng bagay sa buhay po ng bawat isa sa atin. Romans 8:9 hanggang sa 11, sabi rito, you, however, are not in the flesh, but in the Spirit. If in fact, the Spirit of God dwells in you. And everyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to Him. But if Christ is in you, although the body is dead because of sin, the Spirit is life from of righteousness. If the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. Amen po ba? Kaya meron po mga ganoon, may mga matagal sila nakakilala sa Panginoon. Kaya lang nung nakakilala sa kanila sa Panginoon, kaya meron po ako naipag-pray na matay kaagad eh. Sinyeran po natin ang gospel, pinakilala natin si Kristo. Pero patay yung kanilang espiritu. Pero nung tinanggap nila si Kristo, nabuhay yung kanilang espiritu, nagkaroon sila ng pananampalataya kay Kristo, naligtas sila. Pero yung katawan nila ay tuloy pa rin sa pagkamatay. At kaya po sila namatay dahil malala na yung kanilang sakit. Pero meron silang buhay na ibinigay. Nagkaroon sila ng buhay na walang hanggan dahil po kay Kristo. Kaya po pag meron po kayong mga kaibigan at gustong sabihin ng kayong kaibigan, pag-pray mo nga yung aking kaibigan, yung aking medyo nakaratay na siya, huwag po kayong matakot. Bago nyo ipag-pray, pakilala nyo si Kristo. Kasi si Kristo lang ang pwedeng magbigay sa kanya ng pag-asa. Hindi lang po dito sa mundo, kundi sa buhay na walang hanggan. Amen po ba? Kasi ang ibig ng Diyos, lahat ay makaalam ng katotohanan, ang lahat ay maligtas. Meron naman po, gumagaling. No? Kaya nung araw, ayaw po akong papuntahin sa bahay niya. Kasi lahat daw, nabalitaan niya, ng lahat pinalangin ni pastor, namatay. No? Pero nung sinabi ko sa kanya, ikaw ay mabubuhay kasi ikaw ay anak na ng Diyos. Gagaling ka. Hanggang ngayon, nandiyan po siya. No? Bakit? Kasi si Kristo po yun eh. Hindi naman ako eh. Si Kristo ang nagsasabi. Hawak ni Kristo ang lahat ng bagay, maging ang buhay po ng tao. Ang mahalaga, makilala niya, maunawaan niya na merong Kristo na in control. Kahit sa anumang karamdaman, anumang sakit, no? Ay makita niya na ang pag-asa niya nasa Panginoon lamang. No? Nasa Panginoon lamang. Kasi pagka tinanggap niya si Kristo, meron po siyang Espiritu ng Diyos na nasa kanya. At ang Espiritu ng Diyos na sa kanya, yun po ang magpapalakas, magbibigay sa kanya ng pag-asa. Aasa siya na siya ay gagaling, aasa siya na siya ay magkakaroon ng solusyon sa anumang problema. Kasi ang Panginoon sigurado pong maaasahan natin. Amen po ba? Okay, una, God is in you. Hindi lang po siya nasa atin, siya po'y gumagawa sa atin. Ang Diyos po na yung fullness ni God na kay Jesus Christ ay Christ works in you. Christ works in us. Hindi lang po siya nasa atin, siya mismo ang gumagawa sa atin. Amen? Siya po ang gumagawa sa atin. Sabi po ng Philippians 2:13, sabi ni Pablo, for it is God who works in you both to will and to works for His good pleasure. Sino po nagbibigay ng pagnanasa? Sino po nagbibigay ng kakayanang may sagawa ang kanyang kalooban? Lahat po ng bagay, hindi lang po sa ministry. Tandaan po natin, hindi sa ministry.
Binigyan ka ng wisdom, binigyan ka ng pagnanasa, uy, wala akong trabaho, makapagnegosyo nga. Ako ay makagawa nga ng ganito. Yung pong desire, yung pong pagnanasa ng gagaling po sa Panginoon. At para i-execute yung kagustuhan ng Diyos sa buhay mo, siya rin ang nagbibigay ng kakayanan. Naniniwala ba tayo doon? Nagbibigay ng kakayanan, may sagawa ang kanyang kalooban. Bakit? Ano ba ang kalooban ng Diyos? Ang kalooban ng Diyos sa atin ay pawang mabuti. Amen? Pawang mabuti. Hindi ho siya nagbibigay ng kalooban. Kaya nga siya naparito upang tayo bigyan ng isang buhay na ganap at kasiya-siya. 2 Corinthians 3:4, such is the confidence that we have through Christ. No? Meron tayong confidence sa pamagitan po ni Kristo toward God. Not that we are sufficient in ourselves to claim anything as coming from us, but our sufficiency is from God. No, yung ating sufficiency is from God. Yung ating pong kaloob, yung kakayanan nating gawin ng isang bagay ay galing sa Diyos. No, meron tayong sariling wisdom, pero yung wisdom na yan galing pa rin sa Diyos. Yung meron tayong sariling talento, galing sa Diyos yan. Lahat, kaya nga lahat ng bagay ginagamit natin para sa kapurihan ng Diyos. No? Para ang Diyos po ang may taas. Si Kristo lang po ang may taas at maluwalhati sa ating kalagitnaan, hindi po tayo. Amen po ba? Kaya nga, yung ating mga ginagawa, si Kristo po ang gumagawa sa atin. Amen? Yung tumatayo tayo sa pulpito, tayo po'y anointed. Pag tayo mo, wag mong isipin na kailangan kong gawin to para maging anointed. Hindi. Kaya ka nakatayo rito dahil alam mo na anointed ka dahil si Kristo ay nasa'yo. Hindi dahil sa ginawa mo kaya ka naging anointed. Because yung anointed one, sino po yung anointed one? Hindi po yung si Kibuloy, no? Ang anointed one, si Jesus na nasa atin. At kapag si Jesus ay nasa atin, naniniwala tayo na si Jesus ay nasa atin, pag tayo mo sa pulpito, maniwala ka, anointed ka. Hindi dahil sa'yo. Dahil si Kristo ay nasa iyo, na siyang gumagawa at kumikilos sa buhay mo. Amen po ba? Kaya po, wag nating balikan yung nakaraan. Ang balikan natin yung ngayon. Isipin natin ngayon, Lord, salamat kasi ako'y pinili mo. Ako'y narito dahil ikaw ang kumikilos sa buhay ko. Tingnan natin, magiging kaiba. Ako dati ganun po iniisip ko eh. Pero nung natuklasan ko yung mensahe ng biyaya na merong Kristo na gumagawa sa buhay ko, na siyang nasa buhay ko, na siya ang lahat sa buhay ko, yung lahat ng kapalpakan ko, hindi ko na inaalala yun. Kasi talagang palpak ako kahit anong mangyari. Pero si Kristo ay nasa iyo, hindi ka palpak. Lahat ng gagawin mo, merong authority na nanggagaling sa Panginoon. Amen po ba? Kaya nga, hindi tayo. Si Kristo ang nasa atin. Philippians 4:12, I know how to be brought low, and I know how to abound. If any and every circumstances, I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance and need. I can do, sabi doon, I can do all things through Christ who strengthened me. Bakit mo magagawa ang isang bagay na siyang nagpapalakas sa iyo si Kristo? Bakit? Kasi iniisip mo, alam mo, naniniwala ka si Kristo ay nasa iyo. Na magagawa mo, hindi mo minagmamayabang ang sarili mo. Pinasasalamatan mo lang ang Diyos na nagagawa mo ang lahat ng bagay dahil si Kristo ang siyang gumagawa sa buhay mo. Dahil kaya ang papuri na kanino? Kay Jesus. Maniwala lang po tayo. No? Ang lahat ng ito'y magagawa natin. Ano man yung ginagawa mo, magagawa mo yan. Bakit? Dahil si Kristo ang gumagawa sa iyo. Naalala ko po, yung isang kapatid, nagre-repair ng transmission. Ano? Parang hirap na hirap siya, hindi niya alam. Pero sabi niya, I can do all things through Christ who strengthens me. Naiangat niya, naayos niya yung transmission nung sasakyan niya. Kasi bakit? Humingi siya, inalala niya yung tulong ng Diyos. Alam niyo po ba ang tulong ng Diyos ay sapat? Sa lahat ng ating pangangailangan?
Sapat po ang tulong ng Diyos sa lahat ng ating pangangailangan. Paniwalaan mo lang, Lord, salamat. Kasi nga po yung problema, hindi natin maiiwasan, dumarating po talaga yan. Kahit sino, kahit ako, kahit ang bawat isa sa atin, marami tayong problema ang hinaharap. Pero salamat sa Diyos kasi may tulong ang Diyos. Ang tulong ng Diyos ay sapat sa lahat ng ating pangangailangan. Hindi natin kinahiya yung ating kahinaan. Bakit? Kasi nahahayag yung lakas na ibinibigay sa atin ni Kristo. Amen? Kaya ano mangyari? Glory to God. Salamat sa Diyos. Ang papuri sa Diyos. Amen po ba? Sabi ni Pablo, 1 Corinthians 15:10, But the grace of God, I am what I am. Sabi doon, in His grace towards me was not in vain. On the contrary, I worked harder than any of them. Sino po yung them? Yung ibang mga apostol. Yung ibang lingkod ni Kristo. Sabi niya, I work harder than them. True, it was not I. Sabi noon, hindi ako. Hindi ako. But the grace of God that is within me. Sino yung grace of God within me? Si Jesus Christ. Si Jesus Christ yung grace ng God na nasa iyo, na siyang gumagawa sa buhay mo. Amen po ba? Yung pong meron kang, alam mo na meron Diyos. Kaya po natutuwa po ako sa Gospel Bearer Ministry. Hindi dahil sa atin, kundi dahil sa Diyos na gumagawa sa Gospel Bearer Ministry. Kasi ang ibig ng Diyos, maging tagapagdala tayo ng mabuting balita. At ang mabuting balita ay si Kristo. The Gospel is the power of God sa mga nililigtas ng Panginoon. Sabi ni Pablo, hindi niya ikinahiya ang mabuting balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng mga sumasampalataya. Si Jesus yun eh. Amen po ba? Kaya nakakagawa tayo, work harder than them. Mas dadami tayo. Mas marami makakakilala sa Panginoon. Mas maraming tatanggap sa Panginoon kasi magwa-work harder tayo but hindi sa atin, kundi sa biyaya ng Diyos. Amen po ba? Kaya meron na pong meron pong gospel bearer, Polo, Valenzuela. Di ba nakakatuwa? Nasa bahay lang tayo nung unang, ngayon 2 na yung church. Hindi dahil sa atin, si Kristo na siyang gumagawa sa buhay natin. Amen po ba? Ephesians 3:7, Of this gospel I was made a minister according to the gift of God of grace, which was given me by the working of His power. Alam niyo po ba yung power na naki Pablo? Power din na nasa iyo? Sabi yung sa yung katabi, power din niya na nasa iyo. Sabi doon, to me, though I am the least of all the saints, this grace was given to preach to the Gentile the unsearchable riches of Christ. Tingnan po natin, di ba? Yung di malirip na pagpapalang nagbubuhat kay Kristo, ipinagkatiwala sa atin, ibinigay sa atin ang mabuting balita. Kaya tayo ay nagbabahagi ng mabuting balita. Sa mga tropa natin, sa mga kaeskwela natin, sa mga katrabaho natin, sa mga kaibigan natin. Ibinabahagi natin ang mensahe ng biyaya, ang mensahe ng kanyang pag-ibig, ang mensahe ng kanyang pag-ibig at pagmamahal sa kanila. Amen po ba? Kaya nga, hindi tayo nag-aatubili, hindi tayo natatakot kasi may Diyos na kayang gawin ang lahat ng bagay. Na ang Diyos control, si Kristo control ang lahat ng bagay. Sabi ng Ephesians 3:20, Now to Him who is able to do far more abundantly that all that we ask or think according to the power that works within us. Sa Diyos po na makakagawa ng higit sa ating hinihiling. Hinihingi at hinihiling. Di po ba? At iniisip. Ano ba yung iniisip mo? Kung may iniisip kang imposible, kayang gawin niya ng Diyos. Higit pa. Meron kang hinihiling. Ano yung hinihiling mo? Kagalingan? Ano yung hinihiling mo? Lupa't bahay? Ano ba yung hinihiling mo? Peace of mind? Ano ba yung hinihiling mo? Ano pa yung hinihiling mo? Yung hinihiling mo, higit pa doon. Ang kayang gawin ng Diyos sa buhay mo.
Ano man yung iniisip mo, ano man yung inihiling mo, higit pa doon, sapagkat ang Diyos na nasa iyo ay makapangyarihan. Yung power, according to the power and works within us, ay si Jesus. Amen po ba? Si Jesus, yung paniniwala mo kay Jesus, na si Jesus ay nasa iyo, yung fullness of God na nakikristo na nasa iyo, yan po yung gumagawa sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Christ in you, Christ works in you, and Christ lives in you. Hindi lang po siya gumagawa, nananahan sa atin. Hindi naman po gagawa lang ang Diyos, ang Panginoon, sa isang araw. Tapos wala na, alis na. Hindi po ganun ang Panginoon. Hindi lang nasa iyo, hindi lang siya gumagawa, siya'y nananahan sa iyo. Siya'y buhay. Siya ang nabubuhay sa iyo. Amen po ba? Naniniwala po ba tayo doon? Kaya kapag si Kristo'y nabubuhay sa iyo, alam mong siya, naniniwala ka at pinaniniwalaan mo si Kristo'y nabubuhay sa iyo, lahat ng gusto ni Kristo, yun ang mangyayari sa iyo. Amen? Yung lahat ng gusto ng Panginoon, yun ang masusunod sa iyo. Kasi siya ang hinahayaan mo kumilos sa buhay mo. Sabi pa ng Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Sabi ni Pablo, hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Kaya po lahat po ng ginagawa ni Pablo ayon doon sa kagustuhan ng Panginoon. Pag tinignan mo yung buhay ni Pablo, hindi naman po madali yung kanyang naranasan. Meron siyang pinuntahan, tapos pupunta siya doon para magpetisyon doon sa pinaka-emperador para mapawalang sala siya, nalubog pa siya. Yung kanya sinasakyang barko, nalumubog. O pala, may layunin ng Diyos doon. Natuklaw pa siya ng ahas. Pero yung pagkatuklaw sa kanyang kamay ng ahas, sabi nung, mamatay na yan. Hindi. Gagamitin pa pala siya ng Panginoon para yung mga tao doon, sa Book of Acts, ay mapagaling sa lahat ng anumang karamdaman. Kala natin minsan yung pangit na nangyayari sa buhay natin, kala natin ay pinabayaan na tayo ng Diyos. Pero si Pablo, hindi. Bakit? Kasi alam niya na si Kristo'y nasa kanya at si Kristo'y nabubuhay sa kanya, na lahat ng bagay na mangyayari sa kanya ay para sa kanyang ikabubuti. At kung ano yung parang isa ikabubuti ni Pablo, ganun din po sa atin. May pangit na nangyayari, may mga sitwasyon na hindi natin naiiwasan, pero lahat ng ito ay pawang para sa ating ikabubuti upang maparangalan ang kanyang pangalan. Amen po ba? Di ba nakaraan sabi ko, yung mga apostol, sino po may kasalanan? Yung bulag ba? O yung magulang ng bulag na bata? Bakit siya pinanganak na bulag? Sabi niya, nangyari yan para mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? Ang kailangan lang, paniwalaan natin. May Kristong buhay, gumagawa. Hindi lang nasa atin, gumagawa siya at buhay sa buhay po ng bawat isa sa atin. Tulad ni Pablo, nabubuhay lang siya sa pananampalataya. Hindi siya, kundi si Kristo, naniniwala siya si Kristo ang nabubuhay sa kanya. Romans 6:8, now if we have died with Christ, we believe that we will also live with Him. Kung tayo po mamatay man, naniniwala tayo mabubuhay na magmuli, kaya hindi tayo natatakot. Ang kinakatakutan ng isang tao ay ang kamatayan. Pag tinanong mo, bakit natatakot mamatay? Kasi hindi nila alam saan pupunta. Hindi nila alam kung meron nga bang langit, meron nga bang impyerno. Yung iba, saan mapupunta kaluluwa mo, sabi pagala-gala. Pero nung naunawaan natin ang katotohanan nagpalaya sa atin, nalaman natin na si Kristo, na siya'y namatay. Naniniwala tayo na si Kristo'y namatay, ngunit sa kanyang kamatayan tayo po'y nalibing, at sa kanyang pagkabuhay na magmuli, tayo po ay nabuhay na magmuli. Amen po ba? Kaya sabi doon, we know that Christ being raised from the dead will never die again.
Death no longer has dominion over them, or over him. For the death he died to sin once for all, but of life he lives to God. So you also must consider yourself dead to sin and alive to God in Christ Jesus. Consider natin, died na yung sin. Died to sin na po tayo. Wala nang kapangyarihan ng kasalanan sa atin at tayo po ay may buhay na galing kay Kristo. Buhay man, no? Buhay naman para sa Diyos ang iyong pakikipag-isa kay Kristo. Amen po ba? Ang sabi pa ng Romans 6:13, do not present your member to sin as instrument for unrighteousness. No? But present yourself to God as those who have been brought from death to life, and your member to God as an instrument of righteousness. Hindi natin kaya to sa ating sarili. Kaya po sinasabi ito sa atin ni Apostol Pablo, nagagawa natin ito dahil si Kristo ay nasa atin. Na si Kristo ay buhay, kumikilos, gumagawa sa buhay po natin. Kaya ibibigay natin sa Diyos, Lord, kayo po ang gumawa sa buhay ko. Hindi ko po kaya to. Pero ikaw kaya mo. No? For sin will have no dominion over you, since you are not under the law, but under grace. Alam niyo po ba tayo po ay nasa ilalim ng biyaya ng Diyos na gumagawa sa buhay natin? Sino po yung biyaya ng Diyos? Si Jesus. Yung Jesus na merong fullness of God ay nasa atin. Hindi ba niya kayang baguhin ang buhay natin? Hindi ba niya kayang yung ating buhay, yung sitwasyon ng buhay natin ay hindi kayang baguhin ng Diyos? Magagawa ng Diyos eh. Kasi yung fullness ni God, nasa atin. Kumikilos, gumagawa sa buhay po ng bawat isa sa atin. No, kaya nga sabi sa halip pasakop kayo sa Diyos bilang taong namatay na at muling binuhay, hinandog sa Kanya ang buong inyong pagkatao bilang kasangkapan ng katwiran. Tayo po ay kasangkapan ng katwiran ng Diyos. Amen po ba? At yung Kristo, yung biyaya na nasa atin, ang Kristong nasa atin, gumagawa sa buhay po natin. Naniniwala tayo doon? Kasi pag hindi mo pinaniniwalaan, hindi mo mangyayari sa buhay mo yun. Kung ano yung pinaniniwalaan mo, yun ang mangyayari sa'yo. Pero kung ano yung pinaniniwalaan mo, mamamangha ka, wow, iba na. Iba ka na. Sabi mo sa iyong katabi, iba ka na. Si Kristo na ang nasa'yo. Amen. Sabi po ng Titus 2:11, for the grace of God has appeared, bringing salvation for all people. Ano po yon? Yung grace ni God, bringing salvation for all people. Sino yung grace? Si Kristo. Nagdala ng kaligtasan. Training us to renounce ungodliness and worldly passion, and to live self-control, upright, and godly lives in the nag-aalay sa atin. Hello, yon. Yung pong nag-aakay sa atin para makapamuhay tayo ng merong yung makamuhay tayo ng may katwiran, mamuhay tayo ayon sa maayos at matuwid na at karapat-dapat sa Diyos. Kasi sa ating sarili, hindi natin kaya. Kasi yung biyaya ng Diyos nagwo-work sa atin. Hindi naman agad-agad. Kaya wag naman tayong manghusga. No, tagal naman ni kapatid na magbago. No? Hayaan natin. Kasi nga merong time frame ang Diyos sa bawat isa sa atin. At habang nandito tayo, kailangan natin ng grace ni God. Araw-araw nagkakamali tayo, magmaneho ka lang, maiinis ka na eh. No? Yung bang sasabihin, pampihira naman. No, may mga ganun, di po ba? May mga nangyayari sa buhay natin, pero binabago niya tayo araw-araw. Sabi doon, yung biyaya ng Diyos na nag-aakay sa atin sa pamumuhay ng may katwiran at kabanalan. Bakit? Hindi para sa Diyos.
Baka sabihin natin, kaya tayo ginagawa ng Diyos na mamuhay ng may katwiran at kabanalan, hindi po para sa Diyos, para sa ating paligid, para sa mga tao na gusto nating madala sa Panginoon. Magse-share tayo. Pumunta ka doon kasi mababago ang buhay mo. Bakit? Kasi yung tao sa paligid, tayo tinitingnan. At hindi naman tayo mababago sa ating kasariling kakayanan. Si Kristo ang nagbabago sa atin. Kaya nga sabi doon sa mga apostol, para silang mga maliliit na, para silang si Kristo. Di ba sabi sa mga alagad, ng mga tao sa paligid, para si Kristo yon. Bakit? Kasi yung si Kristo nakikita sa buhay nila. Kaya tayo, salamat po sa biyaya ng Diyos kasi yung biyaya ng Diyos nag-work sa atin para makapamuhay tayo ayon sa katwiran. No? Sabi doon, ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan natin ang likong pamumuhay at dandami makalaman. Kaya't makakapamuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng pagpapahayag ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo sa gitna ng kanyang kaniningan. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Kaya wala po kayong makikitang Kristiyanong nagwawalwal. Ang tunay na tumanggap kay Kristo, hindi mamumuhay sa karumihan. Kasi may Kristo na nasa iyo. Hindi ho tatagal tayo sa isang buhay na mali. Kasi hindi kahayaan ni Kristo mamuhay sa mali. Amen po ba? Ang Diyos po ang nag-aakay sa atin. 1 Corinthians 5:17. Therefore, is anyone is in Christ, he is a new creation. Sino nagbigay nun? The old pass away, behold, the new has come. All this is from God. God works in us. Pati yung new life galing sa Diyos. Ang new life na nasa ating galing sa Diyos, no? Sabi doon, who through Christ reconciled us to Himself and gave us the ministry of reconciliation. Ano ministry natin? Ministry of reconciliation, that is in Christ, God was reconciling the world to Himself, not counting their trespasses against them. Hindi binibilang. Kaya yung pong pag-share ng gospel, hindi mo kailangan takutin ng Diyos, ang tao, para lumapit sa Diyos. Pag hindi kayo tumanggap sa Panginoon, kayo mapupunta sa impyerno. Totoo naman sila mapupunta sa impyerno kung hindi sila kikilala kay Kristo. Pero hindi yun ang paraan para sila tumanggap sa Panginoon. Sabi doon, ang kabutihan ng Diyos ang nag-aakay sa tao para sila ay magsisi. Preach the good news. Preach the love of God. Amen po ba? Na preach that Christ works in them. Kaya nga tayo, lagi nating tinataas si Kristo sa ating kalagitnaan. Entrusting to us the message of reconciliation. Mabuting balita. Pag sinabi mo silang, pupunta kayo ng impyerno, mabuting balita ba yon? Masamang balita. Pero lagi nating ilagay na kahit may masamang pangyayari sa buhay ng isang tao, merong mas magandang balita na merong Kristo na namatay sa krus ng Kalbaryo upang bayaran ang ating mga kasalanan at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Kaya tayo, tinatawag po tayong ambassador. Therefore, we are ambassador for Christ, God making this appeal through us. We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. For our sake, He made Him to be sin, no new to sin. No sin. So that in Him, we might become the righteousness of God. Tayo po'y naging righteousness ni God. Yung pagiging ambassador natin, hindi dahil sa atin. Dahil si Kristo ay nasa atin, kaya tayo nagiging ambassador ni Christ. Na kahit tayo po ay makasalanan, hindi tayo itinuring na makasalanan kasi si Kristo mismo ang kumuha ng ating mga kasalanan.
Doon sa krus, lahat ng ating kasalanan, kinuha. No? Kinuha. Yung lahat ng ating mga kasalanan, kinuha na sa krus. At lahat ng kanyang katwiran, ibinigay niya, kanino? Sa atin. Kaya nga sabi doon, we become the righteousness of God. Sino yung righteousness of God? Si Jesus. Jesus, God's righteousness revealed. Di po ba? The Son of God. No? Yung po yung ibinigay sa atin. Kaya yan po yung mabuting balita na dapat po nating ipamalita. Amen po ba? Ngayon, God is in control, Christ is in control. Because the fullness of God is in Christ. At dahil si Kristo ay nasa atin, kontrolado niya ang lahat sa buhay natin. Amen po ba? Amen? Ano ang big idea? The big idea, the fullness of God is in you. Naniniwala tayo doon? The fullness of God is in you. The fullness of God works in you. The fullness of God lives in you, nananahan sa inyo. Because the fullness of God is Jesus Christ. Amen po ba? Kaya God is in control in your life. Amen po ba? Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Sambahin po natin siya, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya po, salamat sa Diyos. Ang masasabi lang natin sa Panginoon, salamat. Salamat sa lahat. Amen. Salamat sa lahat sapagkat lahat ng bagay, give thanks to the Lord. Amen po ba? Kaya yung pagsamba at pagpupuri sa Panginoon, kaya natin ginagawa ito, pinasasalamatan natin ang Panginoon. No? Kahit mahina tayo, tayo po'y malakas. Kahit tayo ay nakakaranas ng paghirap, no? Kaya yung mga mahihirap, masasabi nilang sila'y mayaman sapagkat si Kristo, bagamat siya'y mayaman, siya'y naging dukha para tayo po ay yumaman. Amen po ba? At salamat po sa Diyos. Tayo po ay tumayo, tayo po ay manalangin. Tayo po manalangin, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sapagkat ang kapuspusan mo, Diyos, ay binigay mo sa iyong anak. At dahil naman ang iyong anak ay nasa amin, ang kapuspusan mo ay nasa amin. Nananahan sa amin. Gumagawa sa amin, buhay sa amin, Lord God. Maraming salamat po at anumang mga sirkumstansya na aming maranasan, ang lagi naming alalahanin, nakasama ka namin, Panginoong Hesus, sa aming buhay. Hindi mo kami iwanan, hindi mo kami pababayaan, ikaw ang siyang gagawa at kikilo sa buhay po namin. Salamat po sa aming mga kakulangan, sa aming mga shortcoming, Lord God. Hindi mo na ito binibilang, kundi ang tinitingnan mo sa amin, O Diyos, ay ang iyong anak na nasa amin. Maraming salamat po, Diyos, at patuloy naming tinitiwala ang aming buhay araw-araw na manguna ka, kumilos ka, gumalaw ka. Layunin mo ang mangyari sa buhay po namin sapagkat sa aming sariling karunungan, kaalaman, wala po kaming kayang gawin. Pero dahil sa iyo, higit pa sa anumang aming iisipin, higit pa sa anumang aming ihilingin, ikaw ay kumikilos at gumagawa sa buhay po namin. Salamat po, Diyos, araw-araw binabago mo kami. Araw-araw inaayos mo ang aming buhay. Araw-araw ang buhay po namin ay pabuti ng pabuti, paganda ng paganda. Sapagkat tunay nga dahil sa inyo, Panginoong Jesucristo, ang buhay namin ay pinagpala mo at pinaburan. Dahil sa inyo, Panginoong Jesucristo, kami po'y naging katanggap-tanggap. We are accepted because of you, Jesus. At sa lahat po ng pagtanggap mo sa amin, patuloy po namin dinideklara, patuloy namin pinapahayag na anumang hawakan ng aming kamay, anumang hahakbangan po ng aming mga paa, saan man kami magpunta, ang pagpapala mo ay nasa amin. Ang pabor mo ay nasa amin, Lord God. Maraming salamat po sa bawat isa na naniniwala sa iyong mga pangako, naniniwala sa iyong mga salita na ikaw ay nasa amin, Lord God. Anumang naranasan po namin, karamdaman man nito, Lord God, sa pamagitan ng iyong mga latay, kami po'y nagsigaling. Naniniwala po kami
Naniniwala po kami sa iyong natapos na gawa sa krus ng Kalbaryo na anumang mga sakit at karamdaman dinala mo doon sa krus. Sa magitan ng iyong mga latay kaming nagsigaling. At ang bawat karamdaman na meron kami ngayon ay pinagaling mo na. Maraming salamat po. Bawat isa, malakas, malusog, masigla, pinagpala at pinaburan at mabubuhay ng mahaba sapagkat ikaw ang nagsabi nito, Lord God. At anumang bagay na sinasabi namin, dinideklara namin ay yung gagawin sapagkat ang mga bagay na ito ay pinaniniwalaan namin na kaya mong gawin ang lahat ng bagay. Ikaw ang may control ng lahat ng bagay, na lahat ng bagay posible sa iyo. Maraming salamat po. Sa iyo po ang aming papuri. Sa iyo ang aming pagdakil at pagluwalhati sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Okay, palakpakan po natin ang Panginoon. Dadako na po tayo sa breaking of bread. Glory to God. Purihin ng Panginoon. Tayo po ngayon ay sama-sama na magpapahayag at aalalahanin ang tinapos na gawa ng Panginoong Jesucristo. Purihin ng Panginoon. Sabi po doon sa doon sa hapag ng Panginoon, di po ba? Noong gabi na ang Panginoong Jesus ay traidorin. Doon sa, sabi nga yung Last Supper, ang huling hapunan ng Panginoon. Mayroon pong dalawang elemento ang hapag ng Panginoon. O yung banal na komunyon. Ayun, tama. Isa po ay ang alak o ang yung katas ng ubas. At ang isa po ay tinapay na sumisimbolo ito sa katawan ng Panginoong Jesucristo. Ang mga elemento daw po na ito ay simbolo ng sakripisyo ni Kristo sa krus para sa ating katubusan. Ang alak o katas ng ubas ay simbolo ng dugo ni Kristo. Ang nabubong dugo ni Kristo ay para sa kapatawaran ng ating kasalanan. Sabi nga nung Matthew 26:28, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Maraming salamat sa banal na dugo ng Panginoong Jesucristo dahil sa kanyang sa pagbububo ng banal na dugo ng Panginoong Jesus, tayo po ay pinatawad. Ang tinapay po ay simbolo ng bugbog na katawan ni Kristo. Ang bugbog na katawan ni Kristo ay para sa kagalingan ng ating physical na katawan. Hindi po ba? Biruin nyo, spiritually, binigay sa atin. Ngayon, physically, ibinigay pa rin po sa atin. Package po iyan. Amen? Package ang salvation. Kaya pagka tinanggap mo si Kristo ng buong buo rin yung binigay sa iyo ng Panginoon. Marami pong talagang yung biyaya talaga. Kapag talaga yan ay tutuklasin, yung revelation. Kasi ang biyaya ay because of revelation. Nakilala natin si Kristo. Si Kristo po ang kabuuan ng kasulatan. From Genesis to Revelation, si Jesus po iyon, ang ating Panginoong Jesucristo. So, ang tinapay ay simbolo ng bugbog na katawan ni Kristo at ang bugbog na katawan ni Kristo ay para sa kagalingan ng ating katawan. Isaiah 53:5, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan, siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas
ng na kanyang tinanggap. Purihin ang Panginoon. Ang sabi ng 1 Corinthians 11:23, noong gabing traidori ng Panginoong Hesus, kumuha siya ng tinapay at pagkatapos niya ay magpasalamat siya sa Diyos, hinati-hati niya ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala. Let us remember the goodness of God. Amen. Kainin po natin ang tinapay. Ang sabi ng Panginoong Hesus, ang inumin ito ang bagong kasunduan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Namin po natin ang Amang Banal, marami pong salamat sa kagandahang loob mo, sa biyaya mo. Salamat sa Panginoong Jesucristo at sa kanyang tinapos na gawa doon sa krus ng Kalbaryo. Kami ay buo, na buo ang aming pagkatao, Diyos, dahil sa iyo. Kami ay may contentment sa aming buhay dahil naririyan ka palagi, Panginoon. Ikaw na nagkokontrol sa aming buhay dahil kami nakaposisyon sa iyo, Panginoong Jesucristo. Salamat po, O Diyos, sa iyong biyaya sa bawat isa sa amin. Salamat sa kagalingan, sa kalakasan, O Diyos. At sa buhay na walang hanggan, na handog mo libre, Panginoon. Wala kaming dapat ipagmalaki sa iyo, Panginoon. Dahil sa tinapos na gawa mo, O Diyos, nakilala ka namin, O God. At hayaan niyo po, kami ay patuloy na mag-aral sa iyo at tulungan at turuan ng banal na Espiritu habang kami lumalakad sa landas sa daan ng kaligtasan, sapagkat naririyon ka paragi, Panginoon. Habang kami ay naririto pa sa mundong ito, O Diyos, salamat. Hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami pinababayaan. Ang iyong grasya, ang patuloy na umaakay sa bawat isa sa amin. Sa iyo ang papuri, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.